Hindi na mauulit, Michelle. Kinakabahan na sagot ni Alana. Mabuti, dahil sinasabi ko sa'yo, hindi mahabang pasensya ko. Kaya kung ako sa'yo, mag-iisip muna ako ng maraming beses bago ko ibuka ang bibig ko. Hindi ko na hinintay na makasagot si Alana. Tinalikuran ko siya at umakyat sa second floor ng ferry. Nakita ko kasi na malapit na kaming dumaong. Natatanaw ko ng ilang mataas na building at establishment kaya binalikan ko si Miguel. As expected, wala pang 5 minuto ay dumaong na ang barko at isa-isang bumaba ang mga pasahero. Agad na pinuntahan naman ni Miguel ang kanyang sasakyan sa parking area, habang ako naman ay umupo sa waiting area. Hindi ko na nakita si Alana. Wala na rin naman akong pakialam sa babaeng iyon kaya inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtingin-tingin sa paligid. Matapos ang 10 minuto ay nakita ko yung lumabas na ang sasakyang dala ni Miguel. Narinig ko siyang bumusina kaya tumayo na ako at agad na binuksan ang pintuan sa front seat at sumakay na. Ako ay nagturo ng daan papunta sa kumbento dahil kahit minsan ay hindi pa nakakapunta doon si Miguel. Tahimik siyang nagmamaneho habang ako naman ay nakatingin ng mga mata sa kalsada. Maliban sa ilang malaking kabahayan ay halos wala din namang nagbago dito sa lugar namin. Katulad pa rin noon na maraming dikit-dikit na bahay at magulo ang daan. Slow down, sabi ko kay Miguel. Malapit na ba tayo, love? Tanong niya sa akin at mabilis ko namang sinagot. Oo, sa dulo ng kalsadang iyan, lumiko ko sa kanan at makikita mo na ang kumbento. Sunundan ni Miguel ang daan na itinuro ko sa kanya. Hindi nga nagtagal ay bumungad sa amin ang maliit na building na siyang pumalit sa dating kumbento noon. Mas maayos na ito kumpara noong huling pumunta ako dito at hindi man ito kasi laki ng dating kumbento. Pero mas maayos ang structure dahil bagong gawa. Unlike sa dating building na matagal nang ginawa kaya luma na rin kung tingnan. Nang pumarada ang sasakyan ay agad na binuksan ni Miguel ang pintuan at bumaba siya. Naiwan ako mag-isa dito sa loob habang nakatingin sa building sa harap ko. Lumikit si Miguel at pinagbuksan ako ng pintuan. Gusto mo bang bumaba, love? Masuyo niyang tanong sa akin. Tumango ako at kinalas ang seatbelt na nakakabit sa katawan ko. Nandito na rin naman ako kaya minabuti kong bumaba na lang at samahan si Miguel sa loob. Isang madre ang bumati sa amin nang pumasok kami dito sa loob. Magandang araw po, sister. Bati rin ni Miguel sa kanya. Tahimik lang ako nakatayo sa tabi niya habang hawak ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Dahil pakaramdam ko ay sumisikip ang aking paghinga ngayong nandito kami sa lugar kung saan nawala ang anak ko. Pasensya na po, sister, kung bigla kaming pumunta dito na walang pasabi. Actually, gusto lang namin dumalaw dito sa kumbento dahil dito nawala ang anak namin nang masunog ang dating building noon. 6 years ago na rin ang nakalilipas. Ipinaliwanag ni Miguel sa madreng kausap niya ang sadya namin kung bakit kami nandito. Hindi niya ako kilala at mukhang hindi siya taga rito kaya wala siyang ideya na dati rin akong nakatira sa bayan na ito. Hindi nagtagal ay may iba pang mga madre ang lumapit sa amin hanggang sa unti-unti ay dumadami na ang mga taong nasa paligid namin. May lumapit na mga bata sa amin at pinagkaguluhan si Miguel. Tuwang-tuwa sila na may dumalaw daw na artista dito sa kumbento dahil first time raw na mangyari ito simula nang muli itong itayo. Nakakatuwa naman ang biglang pagdalaw ninyo dito sa amin. Napasayo niyo mga bata. May ngiti sa labi at malumanay na sabi ni Mother Superior Criselda sa akin. Ramdam ko ang masayang atmosphere sa buong paligid. Tuwan-tuwa ang mga bata dahil nag-order si Miguel ng pagkain sa isang sikat na fast food chain. Pinagmasdan ko si Miguel habang kasama ng mga bata. Sa tingin ko ay magiging mabuti siyang ama balang araw. Dahil nakikita ko na totoo kung paano niya pakitunguhan ang ilang kabataan na nandito sa kumbento, maging ang mga madre na lumapit at kumausap sa kanya. Malakas ang personality ni Miguel na kahit saan siya magpunta ay mapapansin agad. May star power at karisma siya na madaling magustuhan ng lahat. Pero kahit mayaman siya at artista, ay nakikita kong fair ang treatment niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maghapon kaming namalagi dito sa loob ng kumbento. Sinamahan din kami ni Mother Superior na mag-ikot-ikot at tingnan ang buong paligid. Pasensya na kayong dalawa. Wala akong maibibigay na kahit na anong impormasyon sa nangyari noon. Sagot ni Mother Superior nang tanungin siya ni Miguel tungkol sa nangyaring sunog dito sa kumbento. Wala po bang nagsampa ng kaso? Kahit isa man lang sa mga kamag-anak ng mga biktima sa sunog? Muling tanong ni Miguel. Alam ko nag-iimbestiga siya. Hindi niya sinayang ang pagkakataon na posibleng may makuha pa siyang karagdagang impormasyon tungkol sa nangyaring sunog noon.
Hindi ko alam kung umaasa pa si Miguel na buhay ang anak namin dahil walang kahit na anong bakas ang pwede naming sundan para umasang hindi kasama sa sunog noon si Baby J. Ang narinig ko sa kwento ay isang dating sundalo daw ang salarin sa sunog pero wala namang makapagpatunay kaya walang kaso. Mabilis na sagot ni Mother Superior Criselda. Napatingin ako kay Miguel. Ito rin ang sinabi ni Alana sa amin at alam kong ang aking ama ang kanilang tinutukoy. Alam ko sa sarili ko na hindi totoong akusasyon laban sa kanya dahil kahit hindi siya naging mabuting ama sa akin, ay sigurado akong ang sindikatong kinabibilangan ni Lina ang may kagagawa ng sunog. Bukod sa umamin sa akin ang babaeng iyon bago ko siya patayin ay nakita mismo ng mga mata ko ang mga mukha ng mga demonyo na pinadala ng sindikato dito sa Mindoro para sunugin ang kumbento noon. Salamat po sister, aalis na po muna kami. Magalang na paalam ni Miguel sa madre na kausap namin. Kawaan kayo ng Diyos. Nakangiting sabi sa amin ni Sister Criselda. Hawak kamay na sumakay kami ng sasakyan ni Miguel. Tahimik na nakaupo ako habang nagmamaneho naman ang asawa ko. Bukas na lang tayo umuwi sa Manila, love. Sabi ni Miguel sa akin. Sige. Tipid na sagot ko. Ang totoo kasi halo-halong emosyon na nararamdaman ko ngayon. Hindi rin mawala sa isipan ko ang nalaman kong pumunta pa lang aking ama sa kumbento ng araw na iyon bago ang sunog. I wonder kung nagkita ba sila ng anak ko. Hindi rin ako sigurado kung tiningnan man lang ba niya si Baby J dahil alam kong hindi niya nagustuhan ang nalalaman na maagang nabuntis ako at walang amang anak ko. Miguel, gusto kong puntahan ng aking ama. Seryoso at buong loob na sabi ko sa asawa ko habang nagmamaneho siya. Sure, sasamahan kita. Mabilis na sagot ni Miguel. Bumaling ako sa kanya at tiningnan na magiging reaksyon niya. Sigurado ka bang sasamahan mo ko? Walang paligoy-ligoy na sumagot si Miguel ng oo. Kaya kahit wala sa plano ay bigla niyang tinawagan si Ken at sinabing kailangan daw niya ng chopper at pupuntahan kami sa Virac sa Catanduanes. Hindi ako sigurado kung doon pa nakatira sa bahay namin ng mga magulang ko dahil simula pa naman noon ay hindi naman sila nagsama ng normal bilang mag-asawa. Ang sabi ni mama noon ay galit daw sa kanyang aking ama kahit dalawa pa naging anak nila. Namatay ang panganay na kapatid ko matapos malunod sa ilog at dahil dito ay tuluyang nasira ang pamilya ko. Naging dahilan iyon kaya nawalan ako ng pamilya. Ilang taon na hindi umuwi si Papa sa bahay at ako naman ay kinuha ni Lola dahil hindi niya natiis na sa akin nabubunto noon ang galit ng aking mapanakit na ina. Kakaiba ang kabang nararamdaman ko habang pababa ng helicopter na sinakyan namin ni Miguel. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa natatakot ako ng asawa ko ang piloto, kundi alam ko na posibleng makaharap ko mamaya ang magulang ko. Matapos ang mahabang panahon lumipas, pareho silang hindi naging bahagi ng buhay ko, ay bigla kaming magkikita. Ang totoo hindi ko alam kung paano ko sila haharapin at kung anong kahihinatnan ng pagkikita namin. Pero para sa anak ko'y gagawin ko ito. Kahit mabigat sa kalooban kong makita silang dalawa. Hindi ko alam na marunong palang magpalipad ng chopper si Miguel. Bukod sa pagiging artista at agent niya ay licensed pilot din pala ang lalaking ito. Bagay na hindi ko inaasahan dahil hindi naman ito nakalagay sa kanyang profile. Katulad noong bata pa ako ay marami mga bata ang nag-iipon-ipon malapit sa chopper kung saan kami lumapag para tingnan kung sino ang bisitang dumating. Alam kong marami ang nagulat at nagtataka sa biglaang pagdating namin dito sa probinsya dahil bihira lang naman na may lumapag na chopper sa ganitong lugar maliban na lang kung may eleksyon para magpakita ang mga politiko sa mga tao. Sabay kami bumaba ni Miguel. Alam ko nakita agad kami ng mga taga dito dahil marami na ang nagkukumpulan sa paligid ng plaza. Natatandaan mo pa ba kung saan nakatira mga magulang mo, love? Tanong ni Miguel sa akin. Hindi ako sigurado. Ang tagal ko nang hindi nakapunta dito at bata pa lang ako, ay kinuha na ako ni Lola. Mahinang sagot ko. Ngumiti sa akin si Miguel at inabot ang kamay ko at pinagsalikop. Then let's go. Madali lang natin silang mahanap. Confident na sabi niya sa akin. Tumango ako at binaliwala ko ang mga matang nakatingin sa amin. Hindi nagtagal ay may lalaking lumapit sa amin. Binati siya ni Miguel at kinausap. Good afternoon, sir. May hinahanap po kaming tao. Baka kilala mo kung sino ang pwede namin lapitan dito sa lugar ninyo para mabilis namin siyang mahanap. Mabilis at walang paligoy-ligoy na sabi ni Miguel. Isa po ako sa mga tano dito sa lugar namin. Kilala ko lahat ng taga dito sa barangay. Pwede ninyo sabihin sa akin kung sinong hinahanap ninyo. Mabilis na sagot ng lalaking kausap namin. Great!
Narinig ko sabi ni Miguel bago bumaling sa akin at nagtanong, Love, ano nga pangalan ng mga parents mo? Grace and Jake Herrera ang pangalan nila. Mabilis na sagot ko. Anak ka ni Sergeant Herrera? Tila hindi makapaniwala na tanong sa akin ng tanod na kausap namin. Yes, tipid at maikling sagot ko. Ikaw palang anak nila na pumunta sa Maynila. May ngiti sa labi na sabi na lalaking kaharap namin at pagkatapos ay sinuyod ng mga mata ang kabuuan ko. Abay, hindi na kita nakilala. Ang laki mo na. Dati kalaro ka lang ng anak ko sa arma noon sa ilog. Napatingin ako kay Miguel. Base sa narinig ko ay alam kong sa tamang tao kami nagtanong. Pinisil naman niya ang kamay ko na para bang pinaparamdam ng asawa ko sa akin na siya na ang bahala. Pwede mo ba kami samahan sa bahay nila? Tanong ni Miguel sa tanod na kausap namin. Sige po sir. Mabilis na sagot naman ito. Wait, safe ba dito kung iwanan namin dito ang chopper ng walang bantay? Tanong ko dahil nakita kong maraming mga mata ang nakatingin sa amin. Huwag ka mag-alala ma'am. Walang gagalaw dyan dito. Isa pa, ako pong bahala. Dito muna kayo at tatawagin ko ang iba pang tanod para bantayan nila ang helicopter ninyo habang wala kayo. Mabilis at tuloy-tuloy na sagot sa amin ng lalaking kausap namin. May kinawayan siya at hindi nagtagal ay may dalawang lalaki ang lumapit sa amin. Kinausap niya mga ito pero hindi ko naman maunawaan dahil hindi ito Tagalog. Hindi Tagalog ang gamit nilang dialect. Sila na po ang bahala sa chopper ninyo, ma'am and sir. Magalang na sabi pa ng kausap namin. Ako nga pala si Fernan. Pakilala nito at tila nahihiyang inilahad niya ang kamay at kinamayan ng asawa ko. Miguel Monterial. Sabi ni Miguel tapos bumaling sa akin. At siya naman ang asawa ko si Michelle. Magkasunod na kinamayan kami ni Mang Fernan at pagkatapos ay inaya na kami nitong puntahan ang bahay ng mga magulang ko. Dahil bata pa ako nang umalis dito ay wala akong gaanong maalala sa lugar na ito. Malaki na rin ang pinagbago dahil kahit sinabi ni Mang Fernan na dito rin daw ako nag-aral ng ilang baitang ng elementary ay hindi ko na maalala dahil matinding trauma ang pinagdaanan ko sa aking ina. Matapos ang halos 5 minutong paglalakad ay tumigil kami sa tapat ng isang bahay. Dito po ang bahay ng mga magulang mo, ma'am. Sabi ni Mang Fernan sa akin. Pamilyar ako sa bahay na ito. Halos wala din itong ipinagbago. Dito ako nagkaisip at dito rin nakatira noon ang mga magulang ko. Gusto ko sana magtanong kung sino sa mga magulang ko ang nakatira dito pero sumigaw na si Mang Fernan ng tao po at sinundan ng malakas na tahol na aso. Pakiramdam ko ay napakatagal ng bawat segundo na lumipas. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko habang nakatayo sa tabi ni Miguel at mahigpit na hawak niya ang kamay ko. Sandali! Narinig naming malakas na sigaw ng babae mula sa loob. Pakiramdam ko'y saglit na tumigil ang ikot ng mundo ko nang marinig ko ang tinig na iyon. Kahit matagal ko na siyang hindi nakita at nakausap ay alam kong siya ang aking ina. Hindi nga nagtagal ay lumabas ito at may dalang walis. Nagpalipat-lipat ang kanyang mga tingin sa amin at pagkatapos ay bumaling kay Mang Fernan. Anong kailangan niyo? Bumaling sa akin si Mang Fernan pero hindi ako makapagsalita. Pinisil naman ni Miguel ang kamay ko bilang suporta na nasa tabi niya ako. Hinahanap nila kayo. Si Sir Jake nandyan ba? Tanong ni Mang Fernan na siyang unang nagsalita dahil pareho kaming tahimik ni Miguel. Base sa tanong ni Mang Fernan, ibig sabihin lamang nito ay dito nakatira sa bahay si Papa at mukhang nagsasama na silang dalawa. Wala si Jake. Pumunta sa school at pinatawag na naman doon ng principal. Sagot ng aking ina. Tumingin siya sa akin, ganoon din kay Miguel at pagkatapos ay inaya kaming pumasok na sa loob ng bahay. Tuloy muna kayo. Walang kibon na pumasok ako. Alam ko nakikiramdam sa amin si Mang Fernan dahil kahit minsan ay hindi niya kami narinig magsalita. Bumaling ako sa kanya at tipid na ngumiti. Okay na kami dito Mang Fernan. Please, pwede mo bang puntahan at bantayan muna ang helicopter sa plaza? Sige Michelle, ipagtanong niyo na lang ako kapag may kailangan kayo. Nakangiting sagot ni Mang Fernan. Tumayo na siya, ganun din si Miguel. Sabay na naglakad silang dalawa papunta sa tarangkahan ng bakod ng bahay. Bago umalis ay nakita ko sila nag-usap at pagkatapos ay nag-abot ng perang asawa ko kay Mang Fernan. Tahimik naman ako nakaupo sa upuan na gawa sa kawayan. Ganun din ang aking ina na nakatingin lamang sa akin. Hindi ko siya kinibo hanggang sa lumapit sa amin si Miguel at tumabi siya sa akin. Bakit kayo nandito? Mahinang tanong ng aking ina. Wala ko nakitang kahit na anong emosyon sa kanya o reaksyon man lang na masaya siya ngayong nagkita kaming dalawa. Tulad pa rin ng dati na matigas siya at hindi ko nararamdaman ang koneksyon naming dalawa bilang mag-ina. Gusto ko makausap si Papa. Walang emosyon at matigas na sagot ko. Tungkol saan?
Sa tingin ko walang dahilan para sagutin ko iyan. Walang ganang sagot ko. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko't pinisil. I'm sorry, ma'am. Kung pumunta kami dito ng biglaan, gusto po namin makausap si Mr. Herrera. Magalang na sabi ni Miguel sa aking ina. Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? Tanong na naman ng aking ina. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa kung anong kailangan ko? Matigas na tanong ko sa babaeng kaharap namin. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga kilay pero wala akong nakitang pagbabago sa ekspresyon niya habang nakatingin sa akin. Huwag kang sumagot-sagot ng ganyan sa akin, Michelle. Nasa loob ka ng pamamahay ko. Hindi ko siya pinansin. Nanatili ako nakaupo at hindi nag-abalang sumagot dahil siguradong mag-aaway lamang kaming dalawa. Nandito ba kayo para kunin ang aking apo? Narinig kong tanong ni Mama dahilan kaya natigilan ako. Sabay kaming nagkatinginan ni Miguel. Bubukas sara ang mga labi ko, kasabay ng mabilis at malakas na kabog ng dibdib ko. Ano pong ibig ninyong sabihin, ma'am? Tanong ni Miguel na siyang unang nagkaroon ng lakas na loob na magtanong. Bakit hindi mo itanong dyan sa asawa mo? Mataas ang tinig na tanong ng aking ina kay Miguel. Matapos niyang magpabuntis at mga anak, ay basta na lang niya iniwan sa kumbento ang bata. At kung hindi siya kinuha doon ni Jake, ay siguradong nadamay siya sa mga namatay sa sunog. Pakaramdam ko'y biglang nagdilim ang paningin ko sa paligid. Hindi ko na malaya na halos mabali ko ng mga daliri ni Miguel dahil sa higpit ng pagkakahawa ko sa kamay niya. Tila ba biglang huminto ang ikot ng mundo ko at wala akong ibang naririnig na kahit na ano sa paligid ko. Love! Narinig ko malakas na tawag sa akin ni Miguel bago tuluyang nagdilim ang paningin ko. Nagkaroon ako ng malay tao matapos manood sa ilong ko ang naamoy kong masangsang na ammonia na pinaamoy sa akin ng kursino sa tabi ko. Ang nakakainis pa ay may naamoy din akong pinaghalong pawis at amoy ng mabahong kilikili. Malapit lang sa akin, kaya mas lalo lamang ako nakaramdam ng labis na pagkahilo. Takip ng kanang kamay ang ilong ay mabilis na bumangon at tumayo ako. Naduduwal ako at hindi ko mapigilan na huwag bumaliktad ang sikmura ako dahil sa naamoy ko. Walang pakaalam sa paligid na tumalikod ako sa mga taong nandito sa bahay ng mga magulang ko na mukhang sumasagap ng chismis dahil dumating ako kasama ko ang asawa ko. Naduduwal ako kaya mabilis at malalaki ang mga hakbang na pumunta ko sa likod ng bahay at nagsuka. Naramdaman ko ang marahang paghahagod ni Miguel sa likod ko, maging kung paano niya inipon ang sumabog na buhok sa mukha ko. Heto ang tubig. Painumin mo muna si Michelle nang gumanda ang pakiramdam niya. Narinig kong sabi ng aking ina. Kinuha ito ni Miguel at inabot sa akin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kahit ayokong tumanggap ng kahit na ano mula sa kanya, tinanggap ko ito para uminom. Dahil pakiramdam ko'y humapdi ang lalamunan ko. Dito muna ako. Baho doon. Hindi nakatiis na sabi ko kay Miguel. Bakit ba napakaraming tao dito? Nawalan ka kasi ng malay kanina, love. Nataranta si Mama kaya nagtawag siya ng kapitbahay at naghanap ng ammonia. Inis na napailing ako. Hindi ko gusto ang ammonia pero mas grabe naman ang amoy ng kilikili ng taong lumapit sa akin nang naamoy ko ang nakamamatay na putok galing sa katawan niya. Okay na bang pakiramdam mo, Michelle? Narinig kong tanong ni Mama. Hindi ko siya sinagot. Siguro dala na rin ang mga hindi magandang pinagdaanan ko sa mga kamay niya noon sa murang edad ko kaya nahirapan ako magkunwaring ayos na ako ngayong magkaharap kaming dalawa. Pumasok na muna kayo sa loob ng bahay at doon niyo na lang hintayin ang papa mo para makapagpahinga ka, Michelle. Sabi na naman ni Mama pero tumanggi ako. Hindi na kailangan. Hindi na rin naman na kami magtatagal dito. Walang ganang sagot ko. Wala akong narinig na kahit na ano mula sa mga kasama ko. Dahil alam ni Miguel na hindi na ako papasok sa loob ng bahay, ay mabilis siyang kumuha ng plastic na upuan at ibinigay sa akin. Naiwan kaming dalawa dito sa likod ng bahay. Hinintay ko lang na umalis ang aking ina at pagkatapos ay mabilis na tinanong ko si Miguel. Tama bang narinig ko kanina, Miguel? Buhay ang anak natin? Garalgal ang tinig na tanong ko sa kanya. Oo, love. Nakangiting sagot din ni Miguel sa akin. Nasaan siya? Emosyonal na tanong ko. Nasa school daw. Pinatawag sa opisina ng principal ang papa mo at ang anak natin dahil nilagyan daw niya ng tingting ang padlock ng kanilang classroom kasi ayaw magbunot ng damo sa garden. Agad na paliwanag ni Miguel. Nabuhayan ako ng pag-asa. Agad akong tumayo at niyaya ko si Miguel. Tara, puntahan natin siya doon. Excited na yaya ko sa asawa ko pero hinawakan niyang braso ko para pigilan ako at umiling. Mas mabuting hintay na lang natin silang umuwi dito sa bahay, love.
Ayoko mabiglang anak natin kapag nakita tayo at basta lang magpakilala sa kanya na tayo ang kanyang mga magulang. Mahinahon na paliwanag ni Miguel. Biglang namasa ang mga mata ko at bumagsak ang malaking butil ng luha sa pisngi ko. All along, inakala kong patay ng anak ko dahil sa sunog pero buhay pala siya at lumaki malayo sa akin, kasama ang mga magulang ko. Sa naisip ko'y nakaramdam ako ng takot at kaba para sa anak ko. Wala akong tiwala sa mga magulang ko dahil kahit minsan hindi nila ako minahal, kaya hindi malayong nakaranas ng kalupitan sa mga kamay nilang aking anak. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko at marahang pinisil. Alam kong mahirap ito sa'yo, love. Please calm down. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyo ng anak natin. Kagat ang pang-ibabang labi na tumango ako. Alam kong kapakanan ko ang iniisip ng asawa ko kaya mas mabuting makinig ako sa kanya. Pakiramdam ko'y napakatagal ng bawat minuto lumipas. Ito na yata ang pinakamahabang sandali ng buhay ko habang matyaga naghihintay na dumating ang anak ko. Nanatili kami dito sa likod bahay pero nang may narinig akong tinig ng isang batang lalaki ay mabilis akong tumayo at malaki ang hakbang na naglakad ako. Kasunod si Miguel papasok sa sala. Mama Grace, nandito na po kami. Natulala ako nang bumungad sa mga mata ko ang isang batang lalaki. Malaki na siya at sa unang tingin ko pa lang ay sigurado akong siya ang anak ko. Sino po kayo? Maang natanong niya sa amin ni Miguel nang makita kami. Nagkatinginan kaming dalawa ni Miguel. Lumuhod siya sa harap ng bata at mabilis na niyakap ang anak namin. Habang ako naman ay hindi ko malaman kung hahawakan o titingnan ko lang ba ang anak ko. Mama Grace! Malakas at mukhang kinakabahan na sigaw ng bata. Mukhang natakot siya sa amin ni Miguel. Nakatayo na rin pala malapit sa amin ang aking ina pero hindi siya lumapit at hinayaan lamang kami ng asawa ko. Kahit nakatingin sa kanya si Baby J. Walang nagsalita sa amin nang tumakbo si Baby J kay Mama. Pumasok naman si Papa dito sa sala at tiningnan niya kaming dalawa ni Miguel. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagpalipat-lipat ang tingin ni Papa sa amin dalawa ng asawa ko. Apo, sumama ka muna sa Mama Grace mo sa loob para makapagbihis ka na. Utos ni Papa sa anak ko. Gusto ko sana siyang yakapin ng mahigpit pero nakita ko ang takot sa mga mata ng bata nandahil sa ginawa ni Miguel kanina. Maupo kayong dalawa. Utos ni Papa sa amin. Sabay kaming umupo ni Miguel kaharap ang aking ama. Ilang sandaling namagitan ng katahimikan sa amin bago nagsalita si Papa. Bakit nandito kayong dalawa? Formal na tanong ni Papa sa amin dalawa pero sa akin nakatingin ang kanyang mga mata. Galing kami sa kumbento sa Mindoro at nalaman namin na nanggaling ka doon bago naganap ang sunog. Mahina ang tinig pero matatag na sagot ko. Sa haba ng mga panahong lumipas, bakit ngayon nyo lang naalala pumunta doon? Hindi mo malang ba naisip na buhay pa ang anak na inabandona mo? Naluha ako sa tanong ni Papa. Ang bigat sa dibdib na ganito ang sinabi niya dahil wala siyang alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko sa buhay. Kahit minsan na hindi ko pinabayaan ang anak ko habang nasa Maynila ako nagtatrabaho. Seryoso at taas noon na sagot ko. Wala kang alam sa nangyari sa akin at kung ano naging buhay ko para tanungin at akusahan mo ko ng ganyan. Dahil ikaw mismo ay inabandona mo ko. Tumalim ang mga mata ko at tumigas ang expression sa mukha ko. Kapag tungkol na sa anak ko, ang pinag-uusapan ay biglang bumibigat ang dibdib ko. Nang napunta ako sa Maynila, niloko ako ng taong pinagkatiwalaan ko. Dinala niya ako sa kasa pero nang nakalabas na ako ay nabalitaan kong sinunog ang kumbento. Huminga muna ako ng malalim bago tinuloy ang sasabihin ko dahil pakiramdam ko ay naninikip ang paghinga ko. Napakalakas kasi ng mabilis na tibok ng puso ko kaya pakiramdam ko'y hinihingal ako. Nagtanong ako noon sa kakilala ko sa baryo na tumawag ako pero sabi nila ay namatay lahat sa sunog at walang nakaligtas kahit isa. Maging ang anak ko. Matagal ako nagluksa at hanggang ngayon ay paulit-ulit ako nasasaktan. Tuwing naaalala ko nangyari. Dahil ang akala ko namatay nga siya sa sunog. Muli ay mahabang katahimikan ang namayani sa amin. Wala akong narinig na kahit na anong mula sa aking ama. Habang si Miguel naman ay mahigpit na hawak ang kamay ko at pinaparamdam sa akin na nasa tabi ko siya. Ikaw ba ang ama ng apo ko? Narinig kong tanong ni Papa kay Miguel. Yes, sir. Mabilis na sagot ng lalaking katabi ko. Kasal na ba kayong dalawa? Muling tanong ni Papa at agad namang sinagot ng asawa ko. Bakit ngayon lang kayo nagpakasal?
Kunot ang noon na tanong ni Papa kay Miguel. Nagsimula na siyang magtanong kaya sinabi ko na lang na nagtrabaho ako na ilang taon sa abroad at last month lang ako umuwi dito sa bansa. Kaya noon lang kami muling nagkita. Hindi pa ako komportable na pag-usapan ng tungkol sa naging trabaho ko, lalo na sa kung ano talaga ang naging buhay ko sa Russia. Matapos tingnan si Miguel ay bumaling sa akin ang mga mata ng aking ama. Sa tingin ko hindi mo na kailangan pang bumalik sa abroad para iwan ang anak mo, Michelle. Dahil mukhang maayos naman ang trabaho nitong asawa mo. Marahang gumalaw ang ulo ko at tumango bilang pagsang-ayon. Kahit hindi pa ako sigurado tungkol dito dahil hindi ko pa nakakausap si Boss Christian para pag-usapan namin ang tungkol sa bagay na ito. Nag-uusap kami na lumabas ang anak ko at lumapit kay Papa at kumandong pa sa kanya. Sa nakikita ko'y mukhang malapit silang dalawa sa isa't isa dahil hindi magiging ganito ang gesture ng anak ko kung katulad kong malayo ang loob niya sa aking ama. Jay, hindi ba't gusto mong makita ang mga magulang mo? Tanong ni Papa sa anak ko. Nang tumango ang bata ay sinabi ni Papa na kami raw ang mommy at daddy ni Baby J. Tiningnan niya kaming dalawa ni Miguel. Seryoso siya at para bang sinusuri kung totoo nga ang sinabi ni Papa. Biglang umiti ang anak namin at bumaling kay Papa. Kaya pala akong pinakapogi sa school namin. Lolo, kasi gwapo at maganda pala sina mommy at daddy. Kahit nanlalabo ang paningin ko'y napangiti ako. Oo naman, Jay. Ikaw lagi ang kinukuhang escort sa mga okasyon dito sa barangay natin at sa school niyo. Kasi pogi ka naman talaga, apo. Nakangiti at mayabang na sagot ni Papa. Ngumisi ang anak ko na pareho kung paano kung inisian ng kanyang ama. Mas malakas ang dugo ni Miguel kumpara sa akin dahil nakikita kong malaki ang pagkakahawig ng anak namin kay Mommy Bianca. Siya, pagmano ko sa mga magulang mo, apo. Utos ni Papa sa anak ko. Agad namang sumunod ang bata at mabilis na lumapit sa akin at nagmano. Hindi ako nakapagpigil, bigla ko siyang niyakap ng mahigpit. Dahil kanina ko pa ito gustong gawin. I miss you, anak. Luhaan, nabulong ko sa anak ko. Naramdaman kong yumakap din sa amin si Miguel habang yakap ko ng mahigpit si Baby J at pinupog ng halik sa pisngi. Alam ko naguguluhan din ang anak ko sa nangyayari ngayon pero hindi ko siya narinig na nagreklamo. Nasa ganito kaming tagpo na lumapit si Mama. May inihanda ko, merienda. Kumain muna kayo. Narinig kong sabi niya. Mabilis na kumawala ang anak ko at lumapit sa kanya. Nagkatingin na naman kami ni Miguel dahil gusto ko pa siyang yakapin pero nakalapit na si Baby J kay Mama. It's okay. Huwag natin siyang bigla in love. May hinambulong sa akin ni Miguel habang emosyonal ako nakatingin sa anak ko. Active at makulit siyang bata. Maraming tanong katulad ng kanyang ama na gusto ay inaalam ang lahat. Umupo kami sa sofa na gawa sa kawayan, kaharap ang aking mga magulang. Binigyan muna ni Mama ng pagkain ng anak ko at pagkatapos ay bumaling sa amin dalawa ni Miguel. Mabuti naman dumating kayo. Kahit naman nandito kami ni Jake, para kay Jay, ay iba pa rin na nandyan kayong mga magulang niya. Ilang ulit na siyang nabuli sa school dahil wala siyang ama at ina na pumupunta sa tuwing may school activity sila. Tahimik na pinakinggan namin ni Miguel ang bawat sinasabi ng aking ina. Mukhang malaki na ang pagbabago sa kanilang dalawa ni Papa dahil nakikita kong hindi na sila nag-aaway. Base sa nakikita ko yung mukhang maayos na relasyon ng mga magulang ko. Malaki na ang nakita kong pagbabago kung paano sila mag-usap at kung paano nila pakitunguhan ng anak ko. Siguro naman hindi lamang ito isang palabas at pagpapanggap dahil nandito kami ni Miguel at bisita siya dito sa bahay. Malapit sa kanilang dalawang anak ko at hindi ito gagawin ng bata kung sakaling sinasaktan siya ng mga magulang ko. Siguro'y pareho na silang binago ng mga panahong lumipas. Dahil nakikita ko naman na hindi na sila katulad ng dati na kulang na lang ay magpatayan silang dalawa. Noon ay galit sila sa isa't isa at pagkatapos nilang mag-away ay ako ang nasasaktan sa tuwing napagbabalingan noon ni Mama. Dahil nag-aaral ng anak ko kaya hindi namin siya pwedeng basta nalang isama agad pabalik namin ni Miguel sa Maynila. Hindi ko rin kayang umalis at iwan siya dito sa probinsya kaya kahit ayokong manatili dito sa bahay ng mga magulang ko ay napilitan ako dahil nandito si Baby J. Okay ka lang? Tanong ko kay Miguel nang makapasok kami dito sa loob ng silid kung saan kami hinatid ni Mama kanina. Oo, don't worry, I'm fine, love. Magiging maayos din ang lahat. Mahinang sabi ni Miguel dahil alam niyang kanina pa ako emosyonal. Namuo ang luha sa mga mata ko at biglang nanlalabo ang paningin ko. Ang bigat ng pakiramdam ko sa dibdib ko. Naiiyak ako at nahihirapan akong paglabanan ng halu-halong emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Niyakap naman ako ni Miguel kaya mabilis na sumubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib at hindi niya namalayan
na pumatak ang butil ng luha sa pisngi ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na buhay ang anak natin. Humihikbi na sabi ko sa kanya. Marahang hinagod ni Miguel ang ulo at buhok ko habang inaalo ako. Ako din, love. Napakalaking blessing para sa atin na nangyari ngayon. Puro ng emosyon ang tinig na bulong niya sa akin. Nanatili ako nakayakap sa kanya habang nakaupo kami sa gilid ng manipis na kama. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas na oras dahil matagal kaming ganito bago nakarinig ng malakas na katok mula sa labas ng pintuan. Nakatayo sa labas si mama nang pagbuksan ko ng pintuan katabi ang anak ko. Handa na ang hapunan. Hinihintay na kayo ng papa mo sa hapag. Sabi ni mama sa akin. Tipid na okay lang ang isinagot ko. Hanggang ngayon mabigat pa rin ang loob ko sa tuwing nakakaharap kong aking ina. Hindi ko makakalimutan ang kalupitan na pinagdaanan ko sa kanyang mga kamay noong nandito ako sa bahay na ito kasama siya.